Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Itong DILG. Bakit ang dami yung maniobra para pakialam niyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? Yeah. The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barakin, sira ulo. Ang daming, tapos read, eto pa, ang nangyari doon, yung ginawa nila kang sa property ni Pastor Kibuloy. Ito, this is a very recent one. Makinig kayo. Dalawa. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Kanino kagagawan to? Huwag niyo sabihin, original director. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung CPNP. Tatlong rehiyon ng mga police andun just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos ng mangyari yun, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Sira ulo talaga. Kinontradik lang nila yung kagagawa nila.
Kinokontradik lang talaga nila sarili nila. Kasi papalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa, itong administration na to. Alam mo saan magaling ito? PR lang. Lagi na kasi hawak nila sa mainstream media. Lagi gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan lang talaga. Oh. Sige. Mas gusto pa ng... Ngayon, gusto pa ng gulo. Yan, with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na nga yun dito kanina. Andito yun, di ba? Yung fisherman natin na galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, payag yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Hindi isa, wala. Sabagay, may legislator, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magaling kasi totoo naman. Mukhang pera. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, pinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan.